Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako si V. Garcia. Ako na po yung kapamilya, Avelyn Garcia, at ito ang Tulong ko pa sa Global sa TFC, the Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan ko ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay, Mas masaya. at mas makabuluhan. Kapamilya, palagi ka bang stress? At sa dami ng stress at pangyayari sa buhay mo, minsan parang pakiramdam mo wala ng pag-asa. At dahil sa stress, apektado na yung pamilya, trabaho, at ang kalusugan. At news po, pag-uusapan po natin ngayon, ano-ano ang dapat malaman at gawin para maiwasan ang stress sa buhay. Sa ating episode na Long-term Stress Busters! Paalala ko lang, many weeks ago po, a few weeks ago, pinag-usapan natin yung mga first aid stress buster. Ibig sabihin, yung mabilis na paraan, short term, mabilis na paraan para mabawasan ng stress. Kung napanood nyo po yan, malamang marami kayo natutunan. This time, ang pag-uusapan po natin, yung mga dapat yung gawin na magkaroon ng long-term effect. Ibig sabihin, hindi na yung madalas kayong ma-stress. Ito na po yung gagawin nyo para yung stress po talagang unting-unti nang mabawasan sa ating buhay. Kaya title po natin yan, Long-Term Stress Busters. At pag-uusapan din natin yung mga tips for managing chronic pain. Yan. Pero bago ang lahat ng yan, maraming po salamat sa inyo lahat sa patuloy na pagsubaybay sa programang Tulong ko pa sa Global. At syempre, si Jimo at Tita Terry Moreno ay laging nakatutok. Maraming salamat. By the way, we have great news for all of you. The JIR Foundation presents School Ledesma with Isabella for a fun, deep, inspirational concert together with Dong Avanzado, Donita Rose, and Felson Palan on... Grabe na to ha, bago bigyan din. Ibig sabihin, normally pa concert, isa, dalawa lang. Ito, ang dami nyo pong mapapanood. Kaya po, puntahan nyo po to, tandaan nyo po to. Kailan mangyayari? October 11, Saturday po at 6 p.m. at Pasnas, Pasadena, California. Ito po yung number 3700 Sierra Madre Boulevard, Pasadena, California. And for tickets, contact 811-612-4500 or 818-726-6333. Or paki-screenshot lang po ang poster on your screen for more details. Hey everybody, get ready for us. It's gonna be fun! Deep! Inspirational! On October 11th, 6 p.m. at the Pasnas First Church of the Nazarene. Pasadena! Fun! Deep! Inspirational! Yeah! Okay, simulan na po na natin programa ng Tulong Pampagana dahil ang paniniwala namin, one idea can change your life. At sa kwento po natin ngayon, one story can change your life, kaya pakinggan niyo pong mabuti ang pag-uusap. Ang Tulong Pampagana story natin ngayon tungkol sa isang taong mahilig mag-comment. Naku, malamang may kilala kayong ganyan. Magkomento, may nagkukwentuhan, sasali, o kaya may lumabas sa Facebook. Naku, marami nang nadisgrasya sa mga nagkomento ngayon, ha? So, ingat kayo. Yes. Alam niyo po, isang matanda na mahilig magkalat ng chismis. Isang araw ay pinagkalat niya na si Ruben ay isang magnanakaw. Ang resulta, na-aresto si Ruben. Makalipas ang ilang araw ay napatunayan na siya ay inosente. Noong siya ay mapakawalan, naramdaman niya ang labis na kahihiyan. Kaya idinimanda niya yung matanda for wrongly accusing him. Noong nasa loob na ng korte, the old man told the judge, they were just comments, sabi ng matanda. Didn't harm anyone. Komento lang naman malaking bagay ba yun? So may pinagawa muna ang judge sa matanda bago husgahan. So, sabi ni judge, isulat mo ang lahat ng sinabi mo patungkol kay Ruben sa isang pirasong papel. Pagkatapos ay putol-putulin mo ang papel. Pagkatapos ay itapon mo, hayaan mong tanghalin ng hangin yung mga pirasong. Kinabukasan, sabi ng judge sa matanda, bago ko din ginakaso mo, lumabas ka muna at ipunin mo ang pira-pirasong papel na itinapon mo kahapon. Sabi ng matanda, I can't do that! Sa Tagalog, labo yan. Okay. Correct. Sabi niya, the wind must have spread
them and I won't know where to find them. Hindi na tinangay na ng hangin. Hindi ko na alam kung saan ko hahanapin. The judge then replied, same way, simple comments may destroy the honor of a man to such an extent that one is not able to fix it. The old man realized his mistakes and asked for forgiveness. Sana po, may natutunan po kayo dito dahil napakaganda po ng kwento na kuminsan nakakalimutan natin itong bagay na to na kuminsan sumisira po sa buhay ng iba at in this case po, hindi lang po buhay ng iba na sila, pati buhay ng mahilig magkomento. So, aralin po natin, ano na matututunan natin dito? Number one, the tongue has no bones but is strong enough to break a heart. So be careful with your words. Totoo po. Ang tongue po, wala po yung buto. Wala ngang bala, walang pwede. Feeling natin hindi makasakit. Pero totoo lang po, ang words po tunay nakakasakit ng napakaraming tao ngayon. Lalo na po sa inyo, nakakaunawa sa mga pangyayari sa ating kapaligiran ngayon. It's those words po ang nakakasakit. At kuminsan po, dahil po sa mga salitang yun, nakakagawa po ang ibang tao na hindi lang salita. Nakakagawa po ng aksyon na hindi po karapat-dapat. Ingat po sa mga sinasabi at bawas-bawasan ng komento, lalo na po sa mga bagay na hindi nyo nauunawa. Lalo na sa social media. Minsan pag na-capture yung komento mo, ay nako, baka mawalan ka pa ng trabaho, baka mawalan ka pa ng bitugan. Totoo po yan, kaya ingat po. Number two, the tongue is the only tool that gets sharper with use. Yeah. So, normally po, ang mga kutsilyo, ang gunting, the more we use them, nagiging dull po sila, nagiging mapurol. Ito ang problema ng ating mga dila. The more we use it, lalo pong tumatalas. Tumatalim. Ibig sabihin po, the more you comment sa mga tao, hindi naman dapat kayo lalo kayong gumagaling mag-comment. Ang problema sa galing ng mag-comment, lalo kayo nakakasira ng buhay ng ibang tao. Kaya po napaka-importante po, wala naman kayong sasabihin maganda. Huwag na po kayo mag-komento dahil nakakasira po ito sa buhay ng iba. Tandaan nyo yan, the tongue is the only tool that gets sharper with use. At pag matalim na yan, nakakasakit ng damdamin ng iba. So, dagdag ko pa, the more you do that, the more you want to do it, at the more makakasira tayo ng buhay ng iba. So, bawasan po natin, pwede. Huwag na tayo magkomento sa buhay ng iba. Hindi lang buhay ng iba, pati buhay mo. Diba? Lesson number 3. A healthy mind does not speak ill of others. Yan po, napakaganda. Pag daw po tayo may tamang pag-iisip, tamang tamso, tamang kaluluwa, tamang spirito, hindi po natin kaya magsalita ng pangit sa iba. Nagiging problematic lang po nakakapagsabi tayo ng mga hindi maganda sila. Kung minsan po, resulta po ng madumi natin kasi. Hindi healthy So, nangyayari po, lumalabas lang po natural. Kaya kung kayo pong taong parang feeling parang nakapagsabi kayo, hindi maganda. Check. Baka something's wrong, medyo may mga pangyayari sa buhay natin na hindi maganda na lumalabas sa ating life. Kaya ang tanong, healthy ba ang mind mo? Tandaan mo, a healthy mind does not speak ill of others. Number 4, better to remain silent and be thought a fool than to speak and to remove all doubt. Sabi ni Abraham. Totoo po yan, kumisa po. Pag ikaw nakakita tayo ng salita, ang problema ng tao niya? Mukha lang, hindi ka sigurado. Pero pag ikaw nagsalita, sabi, ay may problema talaga yung tao. Ibig sabihin, you confirm there's a problem with that person. Kaya nga po, paulit-ulit ko sinasabi, wala naman po kayo sasabihin maganda. Kung kayo naman natili po silent, tumahimik na lang. Pero kung magsasalita po kayo, can you speak on something that will help other people become a better person? Hindi po para sirain ang buhay. Yan tandaan na sinabi ni Abraham Lincoln, better to remain silent and be thought a fool than to speak and to remove all doubts. Magbabalik pa po ang tulong ko. Pasa mo to. Huwag bitigil. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo group, at Vic Garcia po muli. At Avelyn Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong pang
magpapaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto namin continually gumanda ang buhay nyo, continually bibigyan po namin kayo ng mga tips na continually magpapaganda ng buhay nyo kung continually manonood kayo ng programang ito. At yan po ay hatid sa inyo ng Earth Baby. Kaya visit Earth Baby's website or Amazon. But before that, let's begin by giving you simple reminders with lasting impact. You know what? I talk to myself all the time. And if you're honest, you probably do too. We're always thinking, always talking in our heads, even if no one hears it. But here's the thing. What we say to ourselves matters more than we realize. Sometimes I catch myself saying things like, I'm not good enough. But then I remember that's not what God says about me. God says I'm loved. God says I'm chosen. God says I'm His. So now I'm learning to pause and ask, is this what God would say to me? Because if it's not from Him, maybe it shouldn't be from me either. So be kind to yourself. Speak life. Speak truth. Let your words agree with what God says, not your fears. This is Evelyn Garcia reminding you, watch what you say to yourself. It shapes the life you live. Yan! Ako sana naman ay nabigyan kayo ng reminder ha. And for more life lessons, subscribe now to Simple Reminders Leaders in Impact YouTube channel. Okay, pag-uusapan natin, gaya na nabanggit po namin kanina, okay, isang internet article na tunay na magpapaganda ng buhay niyo, lalo na po yung nakakaranas sa mga chronic pain. Ano po yung chronic pain? Yung pong sakit na paulit-ulit, parang hindi na tumigil, pabalik-balik. Oo, so may mga tips po kami. Ginawa po ito ni Matthew Schumann, ay isa po siyang psychologist and PhD ng Mayo Clinic. Ano to? So, sabi niya nga po dito, may mga tried and tested and true strategies daw when you use consistently and together to help you manage chronic pain. Ang isa na dito, number 1, is stretch. Practice good posture and move gently. Makakaiwas daw yan sa stress. So, sa mga nanonood po ngayon, isa po sikreto, kung pwede po umupo kayo, stomach in, chest out. Good posture po yan. Nakakabawas po yan ng stress. Kasi po, pag ginawa niyo po ito, tumitibay po ang inyong abs. So, nakakatulong po ito mabawasan ng sakit ng ating subukan nyo rin yung parang full body stretches, yung gentle na Tai Chi, maybe about 10 to 15 minutes daily, pwede nyo gawin. Yeah, totoo po yan. Sa mga medyo lang may edad na Tai Chi daw po ang isa sa pinakamagandang exercise dahil hindi po siya ganun ka-aggressive na baka mapilayan ka, pero nakakatulong po talaga sa ating body. Yes. Number 2, stay active. Yan, ano ibig sabihin yan? Sabi natin, ang activity routine as recommended by your healthcare provider naman. Kasi baka mamaya, masyado kang active, hindi mo pala pwede. So, tanongin nyo rin. Ito po can strengthen your muscles, improve mood, and distract from pain. Kasi pag active ka, yung mood mo na-aapektuhan din. So, hindi ka nagiging stress. So, normally po, ano nangyayari? Pag may sakit po ang ating gato, what do we do? We sit. We lie down. We watch TV maghapon. Alam mo bang mas nakakadagdag po ng sakit yun? So, dapat po, pag may sakit-sakit ang katawan, galaw-galaw din po. Tayo hindi yung, bigyan mo ko ng tubig. Kumisa po, mas maganda ikaw kumuha ng tubig, tumayo ka. Kasi po yung pag kilos-kilos, galaw-galaw, nakakatulong pong magbawas ng sakit sa ating katawan. Correct. Ayan. Number 3, reduce stress and practice relaxation Ganda techniques. Po yan. Ito po, this can include the use of relaxed breathing. Pinag-usapan natin a few weeks ago, yung 4-4-8 technique. Sana alam niyo yun. Alalahanin niyo yun. And passive or progressive muscle relaxation or mindfulness. Alam niyo po yung mga smartphone po natin. May mga applications yan that focus on relaxation and mindfulness. Isang magandang tool yan. Ako minsan di ako makatulog. Nag-play ako ng sleep meditation. Nako, yung mga Bible verses at saka merong mga sound na napakaganda na kapatid. So, yun po, may mga paraan po para makapag-relax. Kasi po, pag tayo hindi relax, yung mas lalong sumasakit. Pero pag relax po tayo, nababawasan po ang stress, nababawasan din po ang sakit ng ating
Huwag mag-guilty pag nagsistress, nag-relax. Diba? Number 4, ease yourself. Kasi minsan parang lahat gusto na natin gawin di ba? Doing too much or too little can increase pain. Huwag naman masyadong konti, huwag naman sobrang dami. Kasi daily planning with a balance of daily tasks, recreation, and other responsibilities can help with structure and routine. Kaya taking breaks before the pain level is too high can decrease the frustration that may happen with a pain player. Yan. Ganda po paalala po. Kumisa po kasi masyado tayong walang ginagawa. Higa lang tayo, nakukulang tayo. Mas lalo nyo mararamdaman ng sakit. Kaya lang, kumisa naman po, masyado tayong maraming ginagawa. Na-overuse po natin yung ating mga bones, yung ating mga muscles, to the point na yung sakit lalong sumasakit. Kaya nga po, especially pag may edad na, do it with moderation. Okay? So, wag sobra, wag kulang para mabawasan ang sakit sa katawan. Face, P-A-C-E yan. Hindi face. Face yourself. Okay. Ito naman, yung number 5, address other conditions that worsen pain. Ano yun? Okay. Kasi alam mo, ayon po sa pag-aaral, nakikita na treating anxiety and depression may reduce pain and improve quality of life. Kaya, kung kinakailangan, ipag-usap po sa inyong healthcare provider if you notice yung difficulties with anxiety or depression. So, ibig sabihin, kuminsan po, marami po sa atin, may sakit na sa katawan. Sama na, alam na po natin yan. Kaya na po, kuminsan masyado tayo worried. Wino-worry natin yung mangyayari bukas, next week. Paano to? Yung mga worries po na yan, nagiging anxiety and eventually nagiging nakakadagdag po ng malaki yan sa inyong sakit sa katawan. Isa pong sikreto na kailangan maunawaan po. Pag meron po kang mga worries sa buhay, think about it. When you think about it and you think about it, will it solve the problem? Hindi rin naman po. So, ang aking pananaw is one day at a time. Yes. Yung worries, problems today, you solve it. But yung problems sa tomorrow, huwag mo naintindihin yun kasi you cannot solve it na tomorrow mo na problemahin yun. Pag ginawa niyo po yan, instantly, you decrease your anxiety and depression. And because of that, decrease the pain in your body. Yan. Number 6 naman, ay naku, napaka-importante ito. Maintain a positive outlook by scheduling enjoyable activities or kung ano, yung parang maano yung utak mo, maging positibo, diba? So, isang paraan daw po, dapat maganda yung outlook mo sa buhay. Paano meron ng magandang outlook? Kumisan po kasi, kaya hindi po maganda ang outlook mo sa buhay. Iisip na naman ako, kakain na naman. Ito na naman. Nag-worry ka na naman. Maghanap ka ng mga enjoyable activities so that you're looking forward to it. Uy, magpipickleball na naman ako. Uy, maglalakad na naman ako sa park. Ilalabas ko na naman si Doggy. Ibig sabihin, so maglalakad kami ng aso ko, ng pusa ko. So, you're looking forward to it. Ano po nangyari? Kakaroon ng bagong outlook. And because of that, nadadivert po lahat yung inyong mindset sa sakit doon sa mga bagong bagay na gagawin. Kasi kumbaga, you look forward to it. Yes. Alam nyo, sabi nga, managing pain often means creating opportunities to be positive. Kaya, taking part in enjoyable activities, like sinabi ni Sir Vic, has been shown to decrease the effects of pain and signals in the body. Yan, okay. Number 7. Stay connected with others. Naku, importante po ito. Paano yan? Kasi minsan nakatuto ka na lang sa cellphone mo, nakatuto ka na lang sa social media. O kaya, nagsiselfie ka na lang. Kaya spending time with friends and family, wag puro gadget. No? In person, ha? In person. Pero minsan pwede ka naman mag-video chat, pero live yung kausap mo. Can decrease focus on it. Totoo po, may mga pagkakataon po talaga kailangan natin kasama sa buhay. So, kung meron po tayo makakasama, makakausap, coffee tayo dyan, lumabas po tayo, maglakad-lakad, better. Kaya na kumisan, yung mga gusto niya kausapin, malayo sa inyo. The good technology right now. Pwede niyo po video chat, nakipagkwentuhan kayo, nakakatulong po yung mabawasan. Or, pwede kang umattend ng concert sa October 11, di ba? Pwede kang magsama ng kaibigan, di ba? Ang sabi nga nila doon, ang concert is fun, deep, and inspirational. Ang ganda po ng concert ito po. Ngayon pa lang, mangyayari pa, many weeks from now, na-excite ka na. Excited ka because of that. That's the beauty. Pag meron kang nilook forward at meron kang magandang panay. Number 8,
Get the sleep you need. Kasi tandaan niyo po, poor sleep often can worsen pain. Diba kapag kulang ka sa tulog, cranky ka, masakit ang ulo mo. So good sleep hygiene, relaxation, kailangan techniques, and calming nighttime routine can improve your sleep. Alam niyo po, given na po may masakit tayo sa katawan, lalo yung mga edad. Tapos mapupuyat ka pa, ay talagang dagdag, doble na po ang sakit. Kaya po, kung may nararamdaman ka ng sakit sa katawan, make sure you sleep on time, wake up on time, malaki po ang mababawas nito sa sakit. Sana maraming tayong natutunan sa ating pinag-usapan. At mamaya sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin ano-ano ang dapat malaman at gawin para maiwasan ang stress sa buhay. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa mag-blue pa. Wag! Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko para sa Global Vic Garcia po. At Abilene Garcia. Dadako na tayo sa pinakihintay nyo, ang tulong dagdag kaalaman. Kung saan nahanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. But before that, let's be inspired with life lessons and simple reminders with lasting impact from Erica Garcia. Erica! Have you ever looked at your life and thought something has to change? I have. And let me tell you, it takes courage to admit that. Real change doesn't happen overnight. It begins with one honest decision. I don't want to stay stuck. I want to grow. I want to be better. It's not about being perfect. It's about being willing. Willing to let go of what's holding you back. Willing to trust God with the process, even when it's hard. Change starts with resolve. That quiet, steady yes in your spirit that says, I won't settle here. I was made for more. This is Erica Garcia reminding you, if God is steering your heart for change, don't ignore it. Lean in. Take the step, because better is always possible with Him. Thank you, Erica! Until next time! Kaya for more life lessons, subscribe now to Simple Reminders Lasting Impact YouTube channel. Okay, kapamilya, may tanong ko sa inyo. Okay? Pag-isipan niyo po mabuti ito, ha? Okay? Marami ka bang stress sa buhay? Okay. Ang tanong, ano ang ginagawa mo sa stress mo? Dahil napaka-importante niyo pong malaman, may mga pwede kang gawin para masolusyonan natin yung stress na pinagdadaan. At minsan, dahil sa stress, di ba, hindi ka na makakain. Dahil wala ka ng gana. Dahil hindi ka kumain, mahina na ang resistensya at nagkakasakit ka na. So yun po, napakadami pong masamang epekto ng stress sa ating buhay. Ano pa? Hindi ka makatulog, kaya lagi kang puyat. Dahil sa puyat, laging lutang at wala ka sa sarili. Kaya wala ka ng lakas para magsolusyonan ng problema mo. Lalo tuloy lumalaki ang problema. Nakita niyo po, napakarami po dinadagdag na problema ang stress. Kaya napaka-importante, matuto po tayong i-manage or talaga pong gawa ng paraan itong stress na ito. At the good news po, may mga paraan na pwedeng gawin para mabawasan ang stress. Yes. At hindi lang yan, sir, ha? Pati yung relasyon. Pati yung relasyon, di ba, apektado dahil ang hirap niya ng pakisamahan. So, may kilala po kayo, pag isang tao na stress, di ba, ang hirap unawain, hirap pakisamahan, o pag ikaw stress, ang hirap mo rin unawain ng ibang tao. Kaya napaka-importante po na pag-uusapan natin. Oo. Many weeks ago, pinag-aralan natin yung mga short-term or quick-way stress reliever. O, tawag ko doon is Band-Aid. Stress relief. Ibig sabihin, may problema. Band-Aid mo, nakakatulong yan. This time, ang pag-uusapan natin, hindi Band-Aid. Yung mga pwede niyong gawin na magkaroon talaga ng mahabang epekto sa stress ng natin. Correct. At good news, pag-uusapan natin ngayon, ano-ano ang mga dapat malaman gawin para maiwasan ng stress sa buhay. Sa ating episode na, Long-Term Stress Buster. So, long-term po, ibig sabihin, pag ginawa niyo po ito, malaki po ang posibilidad na talagang yung stress, medyo mahihirapan ng pumasok sa isang buhay. Kaya napaka-importante gawin niyo itong mga bagay na ito. Number 1, prepare for stress by praying before you start your day. Siguro natin. Sa stress ang ating pinag-uusapan, but may prayers. Tandaan niyo po na isa po ito sa napaka-importanting paraan na dapat gawin nyo para ang stress ay unti-unting mabawasan sa buhay. Ano po yun? You pray before you start your day. Ibig sabihin po, pagising sa umaga, isa sa mga unang-una
nyo yung gagawin? Pray. Pag-pray nyo po yung buong araw nyo. And I tell you, this is so powerful. Marami pong stress ang mawawala sa inyong buhay. Kaya nga minsan sinasabi na iba, parte naman ng stress Ng buhay ang stress. Oo. Yes, stress is a part of life. No matter what we do, there will be stress. Pero the best thing to do is to prepare. Totoo po. Wala po kayong magagawa. Stress will come. Pag-gising nyo pa lang ho, at buong araw, there will be stress. But there are stress po na nakakatulong sa ating buhay. At may mga stress na talagang hinihila tayo pababa. Ang iiwasan po natin ay yung mga stress na tunay na hinihila tayo pababa, hindi na makatulog, makain, hindi makapag-concentrate. Yun po. The good news is, prayer before you start your day can help so much. Ang ganda na sinabi mo, before you start. Ibig sabihin, wala pang stress. Wala pa. Preparation is the act of making things ready. Whether it's your mind, your body mo, di ba? Tools or environment for a future task, event, or challenge. So, importante po na. So, ako, ang palagi ko ang ginagawang analogy po dito is parang fire drill. Ano po? Ibig sabihin nito? So, wala pang fire drill. Wala pang fire. Wala pang fire. Medyo pinahandaan mo na yung fire. So that pagdating ng fire, handa ka. You know what to do. Ganun din po yung praying before you start the day. Pag-gising sa umaga, Lord, alam niyo po na stress po ako pag nakikita ko yung boss ko. Lord, tulungan niyo po ako na pag nakikita ko siya, hindi siya stress, hindi siya magagaan. Ay, ganun po ibig sabihin. Because there are stress na alam niyo na mangyayari. Ibig sabihin, alam niyo, it will happen. May customer pong makulit. Alam niyo na po yun. Bago pa lang po mangyari lahat, alam niyo yung stress na mangyayari sa buong araw. Manalangin niyo na at humingi na kayo ng tulong sa Diyos. Ano po ang mangyayari? Pagdating po nun, you know what to do. Yes. So, ano mangyayari? Hindi ka may stress, di ba ang kitaganda? At minsan sinasabi, ano ba yung prayer? Kasi alam nyo, kapamilya, prayer is talking to God. No? Sinishare mo yung thoughts mo, yung feelings mo, yung needs mo, and you can freely tell everything. Totoo. And prayer is also listening to God. Hindi lang siya nagsasalita ng one way. Makinig ka rin. And that is through your silence, through your reflection sa kanyang salita. Ano po ibig sabihin? Actual, okay. Pag-ising sa umaga, ganyan siya ibig sabihin. Alam mo na yung mga stressful events that might happen today. More or less, alam mo yon. Tama? Natitrigger ka na mga bagay. Analamin mo na ito, problema to yung anak ko, yung asawa ko. Naku, yung biyanan ko, naku, yung apo ko nakakainis. Okay, lahat natin. Trabaho ko, lahat mo yan. Inan mo na ng Lord, tulungan niyo po makapag-react ng tama. Tama, yes. Pagdating ng sitwasyon na ito, alam mo, malaki posibilidad. Pagdating nun, you will react properly. Bakit? Panalangin mo na, napagandaan mo na. Pag ginawa niyo ito gagawin ka. Pag ginawa niyo ito, so malaki po posibilidad. Meron ka plan of action. Yes, pag nangyari po yan, hindi ka ma-stress. Bakit? Handa ka. Para ka na nag-fire drill eh. Alam mo na yung gagawin. Ganon din po sa ating buhay. At ang prayer po, it's a way of building a relationship with a loving and powerful God. Yung meron kang relasyon na daddy, di ba? Parang tumatawag, naglalambing ka na ikaw ay protektahan sa araw. Tandaan niyo ba? You're praying to a loving and powerful God. Ibig sabihin po, nananalangin ka sa taong, sa Diyos na makapangyarihan. Ibig sabihin, mahal ka. Ano man yung problema ang pinagdadaanan mo, kaya mo. Bakit? Alam mo may tulong ka sa Diyos. So, napaka-importante po nito na makapangyarihan yung Diyos na hinihingan mo ng tulong. Yes. At alam niyo ba, ang daming dedication. Ano mangyayari when you pray in the morning? When you pray before you start your day, number one, prayer prepares you to think with faith, not with fear. So, ibig sabihin po, think with faith. Ay, kaya ni Lord yan. Hindi ka matatakot. So, kaya po tayo nagka-problema. Pag-isip natin, takot na tayo. Can you imagine when we pray, you have that faith, ay, kaya ni Lord to. Yes. Malamang maayos. Yung pananampalataya mo tumitibay, no? At yung takot mo na mo. Number two, prayer is the bridge between stress and serenity. Yan, ibig sabihin, ito daw yung stress, ito yung serenity and calmness. When you put prayer in the middle, so from stress, papasok ka ng prayer, you'll have serenity and peace of mind. At yung po gusto natin. Mas kalmado. Napaka-importante. Number three, prayer doesn't just prepare you for blessings. It prepares you for the battle. Totoo po. When we pray po, normally po, prayers will give us blessings. Ano po yun? But when we pray po, hinahanda rin po tayo sa mga battles. Kasi may battle ang
Oo. At dahil handa po tayo makipagtunggali, makipaglaban, alam mo, mananalo po tayo. Yun po ang importance po ng prayers. Number 4, prayer prepares the heart for peace before the storm arrives. Yan. Alam mo, may storm na darating. Oo. Pero dahil nag-pray ka, you're at peace. Kaya kahit bumabagyo, you're at peace. Why? You prayed. Hindi lang yan. Number 5, when you pray, God prepares you for what you cannot see. Kung hindi mo nakikita Totoo po. May mga pagkakataon sa buhay natin na alam natin mangyayari. Pero maraming pagkakataon, hindi natin alam. But when we pray, ihanda rin po tayo ng Diyos sa mga bagay na hindi natin alam na pwedeng mangyari. Galing ano? Number 6, prayer equips the mind to focus on solutions, Yan. not problems. Kasi So, minsan sanay tayong mag-isip ng problema di ba? Opo, pag nanalangin po tayo, alam natin ang problema. Pero makaka-focus po tayo dun sa solusyon sa problema. Pag ganyan po, ting-ting mawawala ang stress. Sana nakatulong yan sa inyo at sa aming pagbabalik. Itutuloy natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa po ang tulong ko. Asa mo. Huwag bibigyan. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko. Pasa mo global. Vic Garcia po. At Avelyn Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic sa araw na to, magbibigay daan muna tayo sa usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefits Specialist na si Gina Criste. Gina! Mga besh, may spare tire na ba ang kotse mo? Naku, make sure meron ka before you travel ha. Alam niyo ba na ang life insurance with living benefits ay parang spare tire sa likod ng kotse? Hindi mo ito napapansin, pero kapag dumating ang emergency, sobrang halaga nito. Sa biyahe ng buhay, hindi natin alam kung kailan tayo mabubutasan ng gulong or encounter flat tire, like critical illness, accident that affects your income. At kung wala kang spare tire, pwede kang ma-stuck sa daan, magka-stress at mahirapang makabangon. Pero kung may life insurance ka with living benefits, sigurado kang may mahuhugot sa oras ng pangangailangan. Para saan ang living benefits spare tire mo? Financial protection. Kapag dumating ang emergencies, may backup plan ka. Peace of mind. Nako, stress ang aabutin mo kung wala kang peace of mind. Mas maganda na may nakahandang tulong, di ba? Faster recovery. Mas mabilis kang makakabangon. Tandaan, hindi mo inaasahang mabutas ang gulong, pero hindi ibig sabihin na hindi ito pwedeng mangyari. Kaya ang magaling na driver, laging may spare tire. At ang matalinong tao, laging may financial protection. Kaya besh, kapag dumating ang emergency, may spare tire ka ba? If not, now is the best time to prepare. Because life's journey is unpredictable. But with the right protection, you can keep moving forward no matter what happens. Ito po si Gina Christie na handang tumulong. Gusto mo din bang makatulong sa iba katulad ko? You too can be a living benefits specialist. Makakatulong ka na, matutulungan ka pa. Call or text me at 323-244-9784. Until next time! Maraming salamat, Gina! Until next time! Okay, tutuloy na po natin ang pagsagot na tanong sa tanong na ito. Ano-ano ang dapat malaman at gawin para maiwasan ang stress? Sa ating episode na Long-term Stress Buster. Busters. Stress dapat. Buster. Yes. Okay, number 1. Prepare for stress by praying before you start your day. Na-discuss natin kanina yan. Hindi nyo pa nagagawa yan, subukan nyo po. Promise, stress po will fly away. Number 2. Ito na. Prepare for stress by living a stress-less lifestyle. Okay, so ano yung stress-less lifestyle? May mga pwede po kayong gawin sa araw-araw. Araw-araw na unti-unting mababawasan po ang stress nyo sa buhay nyo by changing your lifestyle. Ano po yan? Yung mga normally ginagawa nyo araw-araw. Pag binago nyo daw po yan, at may mga stressless o stress-free lifestyle na makakatunay po po ron. Long time po, makabawas ng stress.
Ano ito mga pwede gawin? Isa dito ang pag-exercise. Regular. Yes. Hindi yung may anniversary exercise mo. Diba? Kasi ang exercise decreases cortisol and adrenaline levels in the body. So, nakakatulong ito to make you feel calmer. Alam niyo po, sabi ng American Psychological Association, sabi sa report, that even 20 to 30 minutes of activity can lower your stress level. So, ibig sabihin po, isang dagdag niyo po sa buhay niyo. Exercise. Spend time, 10 to 20 minutes po, exercise. Sir, pupunta pa ako ng gym, ganito. Hindi po. Kumisa po, simple exercise. For example, nahagdanan kayo. At kahit panawag lang po kayo 10 beses. Exercise na design, makakatulong na po yun na yung blood sa inyong katawan is mag-pump, tapos magalaw-galaw. O kaya, pwede po kayo mag-squat, o jumping jack. Ibig sabihin, you can do it at the comfort of your house. But if you have weights, so pwede nyo po gamitin, meron po yung treadmill o bike, mas maganda po yun. So, there's simple things na pwede nyo gawin at the comfort of your home. May kaibigan na ako wala siyang weights. Ginamit niya yung water bottle, nilagyan niya lang ng tubig, diba? Yun na yung weights niya. So, anything that can make you active. And of course, pwede dito yung take breaks or power naps na tinatawag. Ito yung mga short pauses, no? Nakaka-improve ito ng productivity and reduce stress. May mga kumpanya kapag lunch break, they encourage na mag-take ng nap. So, yun po. Pagkatapos po ng exercise, susunod yung pwede gawin, take a break. Power nap. Okay ha? Ibig sabihin, magkakaiba po ng take a break at power nap. Take a break, ibig sabihin, may ginagawa ka, busy ka, tumayo ka lang, malakad-lakad ka lang, Tumingin sa malayo. So, yun po yung taking a break. Huwag po kayong gagawa ng isang bagay for a long period of time na walang break. Okay? Kasi po, nakaka-stress po yun. Take a break lang. Kaya nga po, sa daming opisina po, every hour po, 5 to 10 minutes, you can start, you can go somewhere. Yun po, taking a break. But there's another lifestyle na pwede mong gawin. Take a power nap. Okay, ano po yung power nap? Ito po ang tawag nating mga Pilipino. Siesta. Naalala niyo po na bata-bata po tayo, dapat daw po tayo nag-chesta. Siesta. For a time po, sabi niya, uy, tamad lang yung mga nag-chest. Siesta. Matulog, ano? Siesta. Siesta. Pero alam niyo po, lately po, napag-aralan po na yung 10 to 50 minutes. Take note, lilinawin natin ha. Hindi po ito matutulog ng 1 to 2 hours. Hindi tulog. Siesta lang. Power nap lang po. Yung mga 10 to 15 minutes, pwede ka nakaupo lang. Just close your eyes. And rest and relax. Pag-gising nyo, makikita nyo para bang may tagdag na energy po kayo. So, try to do that on a regular basis. Pero huwag po kayo matutulog na 1-2 oras during the day or in the afternoon. Promise po, pagbangon nyo, parang hilo kayo. Hindi po yan ang pinag-uusapan natin, ha? 10 to 15 or even 20 minutes power break. Alam nyo kasi, pag hindi mo ginawa yun, mas-stress yung And a stressed minds cannot think clearly. But rested minds can conquer mountains. So, napaka-importante po na. So, yun po, pangalawa po ay take a break and power nap. Okay. Next lifestyle change sa pwede nyo matulog ka naman ng 7 to 9 hours or 7 to 8 hours a day kasi a good night's sleep is the body's way of washing away stress. Kasi doon na sa pagtulog natin, may nade-develop doon eh. Sleep is a silent healer that stress cannot be. Napaka-importante yan. Tulog. Okay po, kaya napaka-importante po. Lagyan niyo po ng schedule siya po. Di ba to sleep? 10 o'clock, dapat nasa kama na kayo. Yung iba nga daw po, 9 o'clock, sa kama na. Tapos make sure po, you have enough sleep. Kung matutulog ka ng 10, dapat ang gising mo 6. Sir, gusto mo gumising ng 5, matutulog ka na earlier. Hindi naman ako gumising ng 8. Okay, basta ito po, take note, dapat po, regular. Hindi po yung, kumising matutulog ng 9, kumising 10, 11, 12, hindi po. When you do this, there's a big possibility you can fight stress on a long-term basis. And for those of you na hindi makatulog noon dahil maliwanag, pwede kang maglagay ng blackout curtains. Marami pong mga blackout curtains. Pag sinara niyo po yung curtain, madilim na madilim. Importante po yan sa pagtulog. So, tanggalin niyo po ang cellphone, walang screen time. Yes. Pag ginawa niyo po yan, promise, pag-gising sa umaga para bang ready na kayo to face the day. So, ang blackout curtains kasi nakaka-develop ng melatonin. Okay, ano pang isa pang dagdag na lifestyle change dapat nyo gawin para mabawasan ang stress? Pwede rin yung
kumain ka ng anti-stress. Mayroong pagkain na nakakabawas. Meron Yung po. mga nutrient-dense food rich in vitamins, minerals, and antioxidant can support the body's stress response. Hindi Ano yung mga pagkain? Ano ang pagkain na pwedeng kainin? Minsan kasi ang kinakain ng marami, junk food. Mm-mm. So dahil junk food, lalong nakakailisip pala ng stress yun, no? So, ayun po, sa mga medyo nakakaramdam ng stress sa buhay, may mga specific food na pwede nyo kainin na nakakabawas pala ng stress. So, meron po kami mga special tip na pwede nyo kainin starting today. Ano yan? Katulad ng fatty fish. Mga Ano yan? salmon, Okay pa. sardines, Yan! mackerel, Ayan! tuna. Maraming tao. Ayan. Sardines pang mahirap lang yun, lalo ng mga Pilipino. Oy, hindi. Alam niyo masarap bang yun. sardines is so healthy at hindi lang po healthy sa katawan. Healthy rin po yan sa pagbabawas ng stress. So, try to eat those kinds of food, makakabawas po yan ng stress. O kaya yung mga omega-3 fatty acids, no? Reduce inflammation and lower anxiety. O maghanap kayo ng ganyan. So, yun po, importante po, eat those kind of fish. Hindi po lahat ng fish, ha? Ito po, mackerel, sardines, tuna, Salmon. These are food na talaga pong nakakatulong po sa inyong buhay. O kaya mag-oats, Yeah. di ba? Yung mga oatmeal, quinoa, Yan. barley, Yan. yung brown rice, Yan. di ba? Nakaka-release daw po ito ng serotonin, steadily preventing mood swings. So, makita niyo, kumisa po, kaya po tayo nagkakaroon mood swing at stress. Yung pagkain, kinakain po natin, nakakadagdag. Pero may mga pagkain pa lang nakakabawas. So, ano pa pwede O yung spinach, Yan. kale, yung mga high in magnesium, nakaka-regulate daw yan ng cortisol and relaxes muscles. Dagdag pa, yung pagkain ayaw nyo nang kainin dahil pang mahirap. Kamote! Ay, ang sarap niya. Sabi naman, kamote, sir, pang mahirap lang yan. Alam nyo, try to eat kamote, it will help you reduce. Kasi rich din yan sa complex carbs and beta-carotene, stabilizing blood sugar and stress hormones. Tsaka yung mga citrus fruits. Ayan. Yung orange, Ayan. lemon, grapefruit. Ayan. Yung vitamin C, nakaka-lower din yun ng cortisol and immune system. Yung mga berries, Yeah. kailangan natin yan. Berry, strawberry, blackberry, lahat ng berry. Diba? Antioxidants po yung nakakapag-protect ng brain cells, no, from stress damage. So, napansin niyo po, may mga pagkain palang nakakadagdag gusto- ng stress at nakakabawas. O yung madalas bilhin Yan. yeah. saging, banana, Yan. high sa potassium, no, vitamin B6, nakaka-regulate ng mood and nervous system. O, ano ba? Eggs, rich din yan sa vitamin D, yung both nakaka-link yan sa brain health and stress. Napansin niyo po, ang Marami. dami po pagkain na hindi po natin kainin makabawas na. Baka akala nyo naman, puro yan. May O, paano yung karne naman? turkey, Yeah. chicken, nakakatulong daw yan sa body na nagpo-produce ng serotonin. Yan, for example, turkey saka chicken. So, ibig sabihin, pag kumain kayo ng ibang klaseng meat, hindi po Yes. ganun kaganda yun sa ating stress level. So, mamili po. Hindi po sinasabi huwag kumain ng meat. Meat is okay, but there's specific meat that you can eat to reduce. Yung broccoli, Brussels sprouts, nagko-contain yan ng folate. No, ang daming nagagawa yan para sa atin. At napakarami pa pong ibang bagay. Si bagay na mabawasan nyo. Bawasan ng sugar. Kasi po nakakatagdag po yan ng stress sa buhay. Naku, sana po marami kayong natutunan sa pinag-usapan natin patungkol sa pagbabago ng lifestyle. Yes, mamaya tutuloy natin ating usapan kung ano-ano dapat malaman para may iwasan ng stress. Magbabalik pa po ang tulog ko. Huwag bibig. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global. Victor Cia po muli. At Abilene Garcia. Itutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano dapat malaman at gawin para maiwasan ang stress sa buhay. Sa ating episode na Long-term stress Buster. buster. So, dalawa na pong napakagandang tip binigay po namin sa inyo. Pag ginawa nyo po, dami na po stress mawala. Number one. Number 1, sabi natin kanina, prepare for stress by praying before you start your day. Yan, napakaganda po na. Number two. Prepare for stress by living a stress-free or stress-less lifestyle. Pwede po kayong mag-exercise, power nap, take a break, eat the right kind of food. Ito po yung mga pagbabago sa lifestyle na makakabawas po ng stress sa buhay.
Ito, number 3. Maganda po ito. Number 3, when stressful events. Ito na yung nasa kalagitnaan. Yung una pong dalawa, bago pa lang mangyari yung stress. Ito po yung pangatlo naman, nandun ka na. Ano gawin? When stressful events comes your way, pray. Pray na naman! Oo, kasi sometimes, in spite of our preparations, no, there are events that are simply stressful. Yung bang nag-pray ka na ng umaga pero humaharap ka sa grabing stress. But the good news is we can fight stress away through prayer. So, paulit-ulit po namin sinasabi. One of the most powerful way to fight stress is prayers. Prayers before it happen and prayers while it is happening. Bakit? Kasi maraming benepisyo ang pagdadasal, no? Sa giyalagyan ng stressful na problema. Reminder lang po Oo. Mag-uusapan natin ngayon yung benepisyo ng stress kung nasa gitna ka ng problema. Correct. Harap mo na yung boss mong hirap na hirap ka. O What will you do? yung asawa mong hysterical. O yung anak mong irritable. O yung mga taong hindi mo gusto. Ito na po yun. Ano gagawin? Tatandaan niyo lang po, when stress breaks you, prayer heals. Yeah. May mga pagkakataon po na yung stress nakakasira ng buhay, nasisira ka ng tanaw, nasisira sa diskarte. Pero when we pray po, sa lagay na sira, nabubuo. Oo, na it turns weakness into strength. Totoo yan. Diba? And when life feels heavy, prayer lightens the load. May mga pagkakataon po na napakabigat na pagkakataon nangyari na po, nangyari pa to, nangyari pa to. Alam niyo po, one of the best thing we do, while it's happening, Yes. put your hands together and just talk to God, Lord. I don't know what to do. Hindi ko na alam magagawin. Ang daming problema. Lord, can you help? Even if you are in the middle of the stress, you're faced with a stressful situation or stressful person, you don't need to pray aloud. Yes, you don't just need. Hindi naman kailangan po aloud. Oh, you can just pray silently and God will pray for you. Kasi prayer is giving your stress to the one who can heal. Yung po ibig sabihin po noon. May mga pagkakataon mabigat na po. Ibig sabihin noon, hirap na ano ibig sabihin? Hindi mo na kaya. At dahil hindi mo na kaya, huwag mo nang kayanin. Kasi the more kaya mo, yung hindi mo kaya, lalo ka masisira boy. Example po. For example, ikaw ay bodybuilder o ikaw ay nagbubuhat ng weights. Ito lang kaya mong weights. Pero may weights sa pagkabigat-bigat, kailangan mo buhatin. So, buhatin mo. You know what will happen? It will break your arms. Mai-injured ka, the more ka nagkakaroon ng problema. Ano ibig sabihin? May mga pagkakataon you need to admit to yourself. Hindi mo kaya. So, what do you do when hindi mo na talaga kaya? Give it to someone who can do it. Yes. At ang good news po, may Diyos na kaya lahat ng problemang meron tayo. Give it to Him. Sabi nga ng Bible, di ba? If you are carrying heavy burdens, Cast all your cast burdens all your to Him. burdens and He will give you rest. Yun na sinasabi po namin sa inyo, talaga po sa buhay may mga problemang hindi natin kaya. And sometimes God allowed those problems to come your way for So you can- to realize that there is a God who can handle all those problems if we will just give it to Him. Kasi prayer is not escaping stress, but inviting God into it. Yan po yung sinasabi namin, kumisa po talaga, hindi mo tinatakbuhan yung problema. Sinasabi mo lang, Diyos, di ko ito kaya, pero alam ko, kaya mo ito. Kaya Lord, tulungan mo ako. Kumisan po, yan lang. You instantly knowing that there's a God more powerful than you to solve that problem, instantly, the stress will go away. Yeah, ito ang utos sa Diyos eh. Do not be anxious about anything. Sinabi bang something or one Something, thing? oh. Oo. No, do not be anxious about anything, but in every situation, lahat daw po ng pagkakataon, by prayer and creation, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ. Sinabi ko lang po ito po ay utos ng Diyos. Yes. Pero hindi lang po utos. Pangako to ng Diyos. Alam niyo po yung 10 Commandments. Alam niyo, utos yun. Hindi lang po 10 ang inutos ng Diyos. Madami. At isa inutos ng Diyos. Ito po. Do not be anxious. Do not be anxious. Do not be stressed. Yun po siya sabi ng Diyos. Huwag ka maging anxious sa mga problema.
Diyos. Pero pag, paano pag na nangyari? Yung problema tayo pag gayari, ano gagawin ko? Good news, ito na naman yung kanyang utos. Do not be anxious. Utos number 1. Utos number 2. In every situation, Lahat. pray. Manalangin ka sa lahat ng sitwasyon na nangyayari. Ito, utos po ng Diyos, ha? Pray. Pero huwag ka lang mag-pray. With thanksgiving. Manalangin ka na may pagpapasalamat, Lord, naman. Parang ang hirap naman. Ang pangit nangyayari sa buhay ko, manalangin ako, magpapasalamat pa ako. Oo. Kaya ka nagpapasalamat. Dahil alam mo, may Diyos na tutulong. So, dahil sabi ng Diyos, pag ginawa mo ito, and the peace of God that transcends understanding will rule your heart and mind in Christ Jesus. Ibig sabihin, sa lahat ng pangyayari ito, binigay mo kay Lord, manalangin ka ng magpapasalamat, magkakaroon pa ng palatandaan. Hindi pa yung nagustuhan. Dahil alam mo, may Diyos na tutulong sa iyo. Kaya do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. At ang sabi niya, the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and minds. Yun po ang gusto Okay. natin maya. Ulitin natin. Ano yung mga dapat gawin para yung stress, yung tinang mawala sa buhay natin? Tatlong simpleng bagay lang po at magaling tandaan. Number 1. Number 1, prepare for stress by praying before you start your day. Bago magsimula ang araw, manalangin ka na ihanda ka ng Diyos sa mga problema ang haharapin mo. Pag ginawa mo yan, maganda. Number 2, prepare for stress by living a stress-free or stressless lifestyle. Baguhin mo ang buhay mo, yung lifestyle mo. Pag-isip sa umaga hanggang matulog ka, may mga bagay na dapat ka baguhin. Dapat gawin mo sa tingnan, kakainin mo, hindi. The stress will fly away. And when stressful events comes your way, pray. May mga pagkakataon, nakatulog ng stress sa buhay. Pag dumating yun, huwag pong mag-panic, manalangin. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan. At next week, mas marami tayong pag-uusapan ng tunay ng papaganap ng buhay at ng mga sa buhay. Closing prayer muna tayo. Amang nasa langit, maraming po salamat sa pagpapaalala niyo sa amin. Nakaramang dahilan ba't kami na-stress, eh, unang kami sa panalangin. Kung minsan kaya dumadaming stress namin sa buhay dahil hindi kami nananalangin. Salamat po sa pagpapaalala na dapat kami nanalangin sa anumang pangyayari sa buhay. Pagpalain niyo po lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Lahat ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Laging tandaan kung ano man ang naitulong sa inyo ng programang ito, ipasa mo naman sa Invitayin naman niyo po ang mga kapamilya na tumutong sa programang ito sa susunod natin. At sama-sama nating pagandahin ang ating At buhay. ang mga mahal natin sa buhay po niyo kapamilya, Big Garcia. Ako lang po si Abilene Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko pa sa Mag-Global, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda